Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran hanggan ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Mahal kita, o aking Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan ko. Ang makilala ka, paglingkuran hanggan ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran hanggan ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Ang makilala ka, paglingkuran hanggan ng puso ko. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo. Salamat po, O Diyos, ako'y inibig mo.
inibig mo. Magandang umaga sa ating JTG family at sa mga nakikinig at nanonood ng morning devotion. Pagpalain tayo ng Lord. Maaari po muna tayo pumikit bago mag-umpisa. Manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po Ama sa grasya niyo po sa buhay namin. Salamat Ama dahil hindi po kami karapat-dapat pero pinagkatiwalaan niyo po kami, Father God, na maghayag ng salita at dalayan po namin na patuloy ka pumilos sa buhay namin. Pagpalain niyo po, Father God, ang inyong salita. Magsilbing ito, Father God, na gabay para sa aming mga buhay, Father God. Magkaroon kami ng direction patungkol, Father God, patungkol, Father God, sa iyong mga salita at magkaroon kami ng direction, Lord God, na sa iyo, Father God, paano kayo mapalapit, Father God. Help us, Father God, to manage ourselves, Father God. Magkaroon kami ng pagmamahal lalo sa iyo, Father God. Lord, pinupuri ka namin sa nisamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang topic natin ngayon is about making good decision is the best things to do. Amen. Yung ito daw yung paggawa daw ng magandang decision is magandang bagay na ito yung magandang bagay na gagawin natin. Amen po. Basahin natin sa James 1 verse 5. Sabi dito, James 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who will give generously to all without reproach, and it will be given him. Yon. Kung sino daw yung naglalak ng wisdom, let him ask God, who gives generously without reproach. Yon. Kung tayo daw naglalak ng wisdom, tayo daw ay maghingi sa Diyos, hingi natin sa Diyos. Kasi ibibigay niya daw po ito sa atin. Amen po. Kasi itong topic natin is making decision is the best things to do, is kailangan natin muna mag-acquire. Kaya sabi dito, if you lack wisdom, ay manghingi daw tayo sa Lord kung ano yung best decision sa buhay natin. Kasi pag hindi natin ginagawa yung best decision natin sa buhay, is magkaroon tayo ng bagay na hindi maganda, mapapahamak lang tayo sa ginagawa natin, sa decision natin sa buhay. Nagkaroon tayo ng pag walang gabay ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Good decision is asking to the Holy Spirit. Yung totoong decision is mag-ano daw tayo sa magandang decision daw is mag-ask tayo sa Holy Spirit. Maghingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit kung ano yung gagawin talaga natin sa buhay natin. Kung ano yung hakbangin na gusto natin sa buhay natin. Amen po ba? Kasi pag hindi natin ginagawa yung sa Holy Spirit, hindi natin sinasubmit sa Holy Spirit, walang gabay, walang pag-guide sa buhay natin, sa ginagawa natin. Amen po. Sabi dito, number 1 is ask God for wisdom and discernment. Ask daw tayo sa God kung ano yung wisdom and discernment na ibibigay niya sa atin. Bibigyan niya tayo ng ganung kung tayo ay magkaroon tayo ng ganung na mag-submit tayo sa Lord. Ask God for the wisdom and discernment. Amen po. Kasi kung wala tayong wisdom, gagawin natin yung ganitong bagay, karoon tayo ng maghakbang tayo ng hindi maganda, hindi will ni Lord. Kung wala tayong discernment, hakbang lang tayo ng hakbang, mapapahamak tayo. Amen po. Lalo sa panahon natin ngayon na mahirap humakbang sa ganitong bagay kung hindi ka pinapangunahan ng Lord. Walang Holy Spirit na nag-guide sa'yo, nag-push sa'yo, o pumipigil sa'yo na huwag mong gawin to or gawin mo to. Kung wala kang wisdom and discernment, mapapahamak tayo. Amen po. Yung paglayo natin sa Lord, yung bagay na yun, maraming manggagawa na nakasama natin dati na lumalayo sa Lord, na wala na, hindi na natin nakasama. Nagkaroon lang ng unting hindi magandang nagawa niya sa buhay niya. Parang feeling niya, hindi na siya worth it, hindi siya karapat-dapat sa church. Kaya tuluyan na lumayo. Diba? Hindi sila nag-ask ng wisdom ng Lord, discernment kung anong gagawin nila para mag-reconcile yun sa buhay nila. Marami tayong mga nakilalang ganun, mga matatagal na pero ngayon nawala, hindi na natin nakasama. Pero thankful tayo sa Lord kasi nanatili pa din tayo at ipanalangin natin sila sa Panginoon nang bumalik sila, makakasama ulit natin sila. Kasi napakahirap yung hindi gumawa tayo, hindi tayo gumagawa ng magandang bagay na ikakapahamak. Kaya hindi naman natin sila ginajudge, pero
Pero dumadating din tayo sa buhay na ganun. Pero iniisip pa din natin yung good decision kung ano ba tayo sa ganito, hakbang ba tayo sa ganito, ano yung kinatna ng buhay natin, mawala ba tayo sa Lord o hindi. Diba? Naisip natin yun sa mga taong tumatagal sa Lord. Kaya pag-pray natin yung mga nawala na babalik sila at babalik sa Lord. Amen po. Kasi sabi din sa James 1 verse 5 na mag-ask tayo kung ikaw ay yung lack ng kung lack ka ba sa wisdom ng Lord. Kasi ibibigay niya naman yun eh. Si Holy Spirit hindi madamot. Si Holy Spirit ay siya nagbibigay ng magandang bagay, pangitain para sa atin upang hindi tayo mapahamak. Amen po. Number 2, pray about everything. Sa Philippians, basahin po natin dito sa Philippians 4 verse 6. Sabi dito na do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known to God. Amen. Napakaganda yung pray about everything. Pero ginagawa natin minsan sa buhay natin, hindi tayo nanalangin bago humakbang sa gantong bagay. Kasi gusto lang natin masusunod. Hindi yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Mahirap yung ganun. Dumadating sa sarili natin, sa sarili ko na minsan hindi na tayo nagpipray kasi alam na natin yung gantong bagay. Pero minsan pag hindi tayo nagpipray, pumapalpak tayo sa ganung bagay. Amen po ba? Pumapalpak tayo kasi ayaw ng Diyos ng papangunahan siya sa lahat ng ginagawa. Kasi alam naman natin na si God is siya talaga yung nag-guide sa atin, siya nanguna sa atin, lalo sa mga naniniwala at nanampalataya sa Lord, mga sumusunod sa Lord. Amen po. Napakaganda yung dito na about do not be anxious about anything but everything in prayer and supplication with thanksgiving let request be made known by God. Yun. Napakaganda po yun. Pray about everything. Lahat tayo nanalangin, pero lahat tayo minsan naglalak ng prayer. Inaamin ko sa sarili ko na minsan naglalak ko ng prayer, pero pinipilit natin na bumabalik doon. Hindi dahilan yung pagiging busyness ng buhay natin, yung pagiging busy natin na para hindi manalangin. Napakasimple lang manalangin sa Panginoon, pero bakit napakahirap gawin? Isang katanungan, bakit ganun? Kasi nawala na yung ganun sa buhay natin, yung lifestyle na panalangin. Kaya bakit tayo ay tinatamad ng manalangin, makipagkwentuhan sa Lord, pero makipagkwentuhan sa kapitbahay, sa kaibigan, makipagchismisan, di ba? Tayong tao kasi mahilig sa chismis, di ba? Sa chismis, yung kahiligan ng mga tao yung ganun eh. Pero yung makipagchismisan kay Lord, makipagchismisan sa kay Holy Spirit bago gawin ang lahat ng bagay, hindi eh. Tinatamad. Isa na ako dun sa natatamaan. Amen po. Pero wag natin ugaliin yung ganung bagay. Bakit? Unahin muna natin si Lord. Pray about everything. Wala ka man ngayon, manalangin ka. Wala ka man ngayon, magmanalangin ka kung ipoprovide ni Lord yung mga ganung bagay. Amen po. Hindi naman tayo na pag ikaw naniwala kay Lord, yayaman ka at yayaman, hindi. Balanse si Lord, ano yung status ng buhay natin. Baka pag pinayaman ka, baka lalayo ka kay Lord, di ba? Pero sabi dito, pray about everything. Kung ano mang problema mo, solusyonan niya ni Lord. Gagawa ang Diyos ng ganitong paraan. Hindi yung minsan instantly kung nangangailangan ka ng pera, papayamanin ka kaagad. Hindi, baka lalayo ka kay Lord pag pinayaman ka ni Lord. Ang Diyos, marunong ang Holy Spirit bumalanse sa buhay natin, di ba? Marami naman tayo walang pera. Marami naman tayong gusto yung iba, lalayo ibang lugar, pumunta sa ganto para maiwan na lang yung ministry. Diba? Iiwan yung ministry dahil naghahanap ng pera. Hindi yung problema, pero kamusta naman yung relasyon mo sa Lord kapag nakakapaglingkod ka pa ba sa Lord? Diba hindi na? Gusto natin ng pera, pero naandun ka na sa sitwasyon na yun, wala ka na sa ministeryo mo, wala ka na doon sa pinagtitiwala ng Lord sa'yo. Kamusta na yung buhay mo? May pera ka, pero laka naman na doon sa ng Lord. Di ka na nakakagawa sa ministeryo ng Lord. Amen po. Ang Diyos gumagawa, kaya pray about everything. I-pray mo yan kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay mo. And
ito ay susunod lamang yung gusto mo, yung pangangailangan mo, isusunod lamang yung Diyos. Pag ikaw ay sundin mo yung gusto ng Diyos, huwag mong pangunahan. Amen po. Number 3 is realize God calls people to counsel each other. Realize God calls people to counsel each other. Pag ikaw ay pag ikaw nasa katayuan na nasasaktan ka, tapos magdesisyon ka ng mali, mahirap 'yon. Pero pag nasa magandang kalagayan ka, hindi ka makapagdesisyon ng mali. Pero kung nasa mahirap kang kalagayan, kung gusto mong magdesisyon ng tama na ayaw mong ganito, kahit nasa panganib ka na, mag-isip ka pa din ng tama. Kung nasa panganib ka na, sige, bahala na, pupunta lang ako dito, ganito. Pero hindi ka na nakaisip ng desisyon, mali yun. Pero kung ikaw matalino o at pinapangunahan ng Holy Spirit, kahit nasa panganib na yung buhay mo, kahit hindi na maganda yung iniisip mo, pero pinili mo pa din magdesisyon ng tama, yun yung napakaganda sa buhay mo. Kaya kailangan dito na kailangan mo ng tao para i-counsel ka. Sabi dito, realize God calls people to counsel each other. Nagpapa-counsel tayo, di ba? Marami na sa ating mga pastors, di ba? Maraming nagpapa-counsel sa kanila. Kasi nga hindi mo kaya kung ikaw lang mag-isa. Kaya nga, maraming tao na pag hindi na-counsel sa kanilang anxiety, sa kanilang depression, di ba? Yung iba, biglang nagpapakamatay. Yung iba, hindi na sila dun sa magandang bagay, kundi sinunod na nila yung magpakamatay nila po, tatalon sa building, kasi nade-depress nga sila, wala silang napagsabihang tao. Kaya napaka-importante sa buhay natin yung realize God calls people to counsel each other. Na gusto mong gusto mong mawala ka dun sa kalungkutan mo, sa mga hindi magandang desisyon sa buhay mo. Maghanap ka ng taong mapagsabihan mo na mag-counsel sa'yo. Na itama ka, i-correct ka sa gusto ng Diyos, sa pananaw ng Diyos, hindi sa pananaw mo lang, kasi mahirap pag walang pananaw ng Diyos. Kaya kailangan mo talaga ng mas ahead sa'yo, na magka-counsel sa'yo, magko-correct sa'yo, diba? Napakaganda yung bagay na i-correct ka, pero minsan pag lack of prayer tayo, nasasaktan tayo, na-offend tayo. Amen po ba? Nakaka-offend pag i-correct, pero tanggapin natin, tanggapin ko, kasi ito yung nakakabuti sa buhay ng bawat isa. Amen po. Basahin natin sa Proverbs 11 verse 14. Proverbs 11 verse 14. Sabi dito that where there is no guidance, a people falls, but in abundance of counselors there is safety. Yan. Napakaganda talaga yung sinasabi dito sa Proverbs 11 verse 14. Where there is no guidance, kung saan daw walang guide, people falls, ang tao ay mahulog, ang tao ay mapupul dun sa hindi magandang bagay. Pero in abundance of counselors there is safety. Kung puno ka daw or abundant ka ng pagka-counsel, kung lagi ka kina-counsel dahil sa pagkakamali mo sa pangalan, there is safety daw, kasi hindi mo magawa yung gusto mo sa buhay mo na ikakapahamak, kundi napapalitan doon, napifeed ka doon ng magandang bagay, mga positive na bagay, para hindi ka naka-counsel ka, na napapayuhan ka nila ng mga nagka-counsel sa'yo na wag mo itong gawin kasi mapahamak ka, gawin mo to, mas ito nakakabuti at nakakalaya sa buhay mo. Kung hindi ka naman mag-ano doon sa mga bagay na yon, kung iiwasan mo yung ganung bagay na yun, ayaw mo magpa-counsel, kahit punong-puno ka na, mapupul ka talaga doon. Gagawa ka ng hindi magandang bagay. Pero pag ikaw nagpapa-counsel ka, nagpapaturo ka kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, yung best decision sa buhay mo para hindi ka mapupul, hindi ka magamit ni Satan, magpa-counsel ka sa mga ahid ng spiritual. So, ahid sa'yo spiritually. Kasi yun yung naman yung gusto ng Diyos sa buhay natin eh. Yung magkaroon tayo ng guidance galing sa Kanya,
Napaka-counsel tayo. Amen. Napakaganda yung ano doon. Full of safety daw. Pag ikaw ay papaka-counsel palagi sa yung desisyon na hindi maganda. That's why accept every correction and it leads us to a better way. Kaya daw accept every correction, it leads us to a better way. So, accept every corrections that leads us into a better way. Kahit masakit, kahit parang nadudurog yung ego mo, nadudurog yung kayabangan mo, yung sarili mo, accept that kahit napapahiya ka. Minsan pag napahiya ka, parang na-offend ka. It's okay. Kasi ito naman yung part ng buhay natin para tayo lumago, para tayo magkaroon ng better way, yung magandang daan papunta dun sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Maraming i-correct sa buhay natin. Accept that, i-accept natin yan kahit masakit, kahit na-offend tayo. Yun naman talaga ang gusto ng Diyos kasi kung yung gusto mo lang hindi yun yung kalooban ng Lord, yung gusto mo lang hindi yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, kundi yung gustong Holy Spirit mo pangyari sa buhay natin, sa bawat puso natin. Amen. Apply the word and make a lifestyle every moment in our lives. Apply the word of God and make a lifestyle in every moment in our lives. Napakaganda yun, i-apply yung word of God. Bakit hirap na i-apply ng word of God? Kasi hindi ka nagpapasakop dun sa gusto ng Diyos. I-apply mo itong word of God, magpasakop ka sa Diyos, maging lifestyle natin sa bawat moment ng buhay natin. Kasi napakahirap pag walang apply ng ng word of God sa buhay natin. Magiging din tayo, unbeliever niyan. Kung ano lang gusto ng natin sa buhay natin, hindi na nasusunod yung gusto ng Diyos, napakahirap yan. Pero yung gusto ng Diyos, apply the word of God sa day and night, di ba? Meditate the word of God day and night, di ba? Mahalin natin ang salita ng Diyos kasi ito yung God's breath. Ito yung nagpapalakas sa buhay natin. Yung word of God, yung panalangin din natin sa Lord, yung prayer, yung tatlong ito, napaka-importante. Yung ask God for wisdom and discernment sa buhay natin, i-ask natin si Lord. Number 2, pray about everything. I-pray natin lahat ng bagay, yung mga yung mga hakbangin sa buhay natin, sa sarili. Number 3, realize God calls people to counsel. Realize that God calls people to counsel each other. Sorry na mali yung ko dito sa parang medyo mali yung walang pause, pero okay na kailangan natin na mag-call ng ibang tao para i-counsel tayo. Amen. Napaka-importante yun sa buhay natin. Acknowledge always yung word of God and then i-apply natin sa sarili natin, kasi pag hindi natin na-apply, walang mangyayari sa buhay natin maganda. Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Ngayong 2024, ngayong start ng taon na to, start ng buwan na to, make good decision kahit maraming mga pagsubok, kahit maraming mga temptation, maraming mga bagay na hindi kaya-aya na nagawa natin. But God is still faithful. God is still working sa buhay natin. Hindi siya nagkakamali na tayo ay pinili. Nasa sa atin lang yung response ng Lord. Binibigay niya lahat ng pagkakataon para sa atin, sa mga tao, sa mga Kristiyano. Pero nasa sa atin pa din yung response. Kaya do it with heart. Do it with with love na gawin natin to, na sumunod tayo sa Diyos ng walang pag-alinlangan. Kahit nagkakamali, nagkakasala, napofall, pero bumabalik tayo sa Lord, kasi hindi nawala yung gusto ng Diyos sa buhay natin, at yung Holy Spirit pa din nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy sa mundong ito. Kahit nakakapagod, paulit-ulit ang ginagawa natin sa mundong ito, trabaho, kakain, matulog, trabaho, kakain, matulog, paulit-ulit nakakapagod, pero napasalamat tayo sa Lord kasi mabuti pa din siya sa buhay natin. Pinapalakas niya tayo, pinapasaya niya tayo sa mga problema ng mundong ito. Kasi nga, piniprepare tayo ng Diyos para doon sa kaluwalhatian niya. Piniprepare tayo ng Diyos para doon sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Salamat sa Holy Spirit. Salamat kay Jesus Christ na nagbigay ng buhay sa atin. Kay Holy Spirit na nagpapasaya sa atin.
sa Ama natin, kay God the Father. Maraming salamat. Papasalamat tayo sa taong ito. Looking forward tayo sa gusto siya gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya God bless everyone. Nawa na i-apply natin yung Word of God sa buhay natin. Kaya manalangin tayo. Amang banal, maraming salamat po dahil napakabuti niyo pong Diyos. Hindi ka po nagkulang sa amin. Lord God, kahit maraming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, but still faithful, Lord God. Turuan niyo po kami, Lord God, yung mga best decision namin sa buhay namin na magawa namin, mapangyari palagi, hindi yung negative decision, Father God, yung mga sarili lang namin decision, Lord God, para kami papahamak, Lord God. Ayaw po namin ng ganun. At Lord God, kaya Lord God, salamat dahil nandyan lagi yung Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng buhay, nagbibigay sa amin ng lakas, kakayanan, nag-encourage palagi sa amin, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, at nagpapalakas yung banal mong Espiritu Santo, nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan, Lord God, kahit punong-puno na, Lord God, ng problema ang mundong ito, even us, in bawat puso namin, di namin alam, Lord God, may mga pangyari na hindi inaasahan, but you are faithful, Ama, Lord God, na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Father God. Lord God, guide us into your way, Father God, into your path, Father God, upang kami, Lord, magkaroon kami, Father God, ng magandang kinabukasan, magandang buhay, Lord God, makasama ka, Father God. Salamat, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless. Hallelujah, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan muli sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mong aming napakinggan. Salamat dahil ito po ay titimo sa matabang parte ng aming kaisipan at sa aming puso, Panginoon, upang ito, Lord God, ay aming maisapamuhay. Salamat din po sa nagpahayag na yung mga salita. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, sampu ng kanyang pamilya, Panginoon. At Lord, pagpalain mo siya, Panginoon, anuman ang kanyang kahilingan sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Ama, patuloy po namin, Lord God, tinotaas sa iyo ang aming mga buhay espiritual. Dalangin namin, Panginoon, na lumago po ito at lumalim ang aming pananampalataya ng mga anak mo, Panginoon, at mga kamanggagawa, Panginoon. Patuloy na abutin ang bawat puso, lagyan ng paghahanap sa presensya mo, Panginoon. Uhawin mo po kami at pag maghangad na ikaw ay makilala at maramdaman ang kakulangan upang hanapin ka namin, Panginoon. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa banal na Espiritu, tulungan mo po ang bawat isa na malaman ang kahungkagan ng buhay na hindi ka kasama, upang, Lord, asamin namin ng bawat isa, Panginoon, ang patuloy ng paglago ng aming buhay spiritual, Panginoon. Lord, maraming pong salamat dahil sa iyo namin, Lord God, ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. Dahil, Lord, kung wala ka, wala po kami magagawa. Kaya naman po kami, Lord, nagkakaisa sa umagang ito. Patuloy na abutin ng iyong mapagpalang kamay ang aming mga puso, ang aming kaisipan. Lagyan mo po kami ng pag-asam na hanapin ka, lumago at tuluyan, Panginoong maramdaman, Panginoon, na nandyan ka upang kami ay pakinggan sa aming mga hinihiling, Panginoon. Maraming pong salamat muli sa umagang ito. Lord, sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu. Amen.